Isa sa mga pinakamasaya at nakakamiss na parte ng buhay natin noong araw ay yung mga sayawan, lalo na sa mga probinsya. Madalas nga dyan ay yung mga sayawan sa gabi bago maganap ang isang kasalan. Syempre alam ko marami sa inyo ay love song lang talaga yung inaabangan noon para makahawak ng bewang. Nagagamit talaga noon ang mga malahok kaging galawan. Pero may ilan din naman na kapag pinapatugtog na ang mga nakakaindak na musika parang kitikitin na ang mga katawan. Unti-unting kumekending papunta sa gitna, hila ang napiling dalaga. Pilit na gumigiling kahit na parehas kaliwa ang mga paa. Pero aminin natin, maraming musika talaga o mga kanta noong araw na kahit gustong gusto natin ay hindi naman natin alam kung sino ang kumanta, diba? Kaya sa videong ito ay ipapakilala ko sa inyo ang bandang Earth, Wind & Fire na kumanta ng mga awiting siguradong madalas nating marinig noong araw, lalo na nga sa mga sayawan tulad ng After the Love Has Gone, September, Boogie Wonderland, Let's Groove, Fantasy, at marami pang iba. May natatandaan ka ba sa mga yan, idol? Kung oo, ay nagpapatunay lang yan na maedad ka na. Joke lang. So halika at ating kilalanin ang bandang nasa likod ng magandang mga awitin na yan. Isang bandang kahit binubuo ng napakaraming miyembro, madalas ngang i-credit lang ang kanilang tagumpay sa iisang tao. Ang kanilang founder, songwriter, producer, at vocalist na nagdala sa kanila sa matinding kasikatan, si Maurice White. Pero sa kabilangan ng kanyang napakatinding mga achievements, ay naging malaking problema naman ang estilo ng kanyang pamumuno na magdudulot sa napakarami niyang miyembro ng pasakit at pagkakabaon sa kahirapan. Paano nga ba niya nabuo ang Earth, Wind & Fire? Bakit nga ba kakaiba ang kanilang pangalan? Gaano nga ba silang ka-successful at nasaan na sila ngayon? Pag-usapan nating lahat yan, pero bago ang lahat ay inaanyayahan muna kita mag-subscribe at i-click na din ang notification bell para lagi kang updated kapag mayroon tayong bagong upload. Maraming salamat mga idol! Welcome to another Ipinanganak si Maurice White sa Memphis, Tennessee noong December 19, 1941. Lumaki ito sa kanyang lola sa South Memphis dahil naninirahan na ang kanyang ina sa Chicago kasama ang bago nitong asawang isang doktor at occasional saxophonist. High school pa lang ay naging parte na si Maurice ng bandang nakikipagsabayan sa umuusbong noong music scene sa kanilang lugar kung saan ay nauuso na ang tugtugang jazz, blues at rock and roll. Pero dahil nga hindi naman ganun kaganda ang buhay ng kanyang lola ay napipilitang mag-deliver ng dyaryo si Maurice para kumita. Nakasama ang palad mga idol habang nagdi-deliver nga ito sa lugar ng mga puti ay nakaranas ito ng matinding diskriminasyon dahil tinawag ito ng dalawang nagrorondang mga pulis na wala siyang awang hinaras at ginulpi. Ayon sa kanyang librong isinulat na My Life with Earth, Wind & Fire matapos nga umano siyang bugbugin ng dalawang pulis rinig na rinig niya umano ang pagtawa ng mga ito habang naglalakad palayo. Napaihi umano siya sa kanyang pantalon sa sobrang takot at patuloy niya umanong naramdaman ang matinding trauma sa mga sumunod pang mga buwan. Kaya naman makalipas ang ilang taon ay lumipat na si Maurice sa Chicago para ipagpatuloy at hasain pa ang kaalaman niya sa musika. Pumasok ito sa Chicago Conservatory of Music at nagsimulang tumugtog bilang drummer sa mga nightclubs para suportahan ang sarili. Noong 1962 ay naging miyembro ito ng The Jazzmen na kalaunan ay naging The Pharaohs. Kaya kahit papaano ay nagkaroon ito ng koneksyon para makuha ng chess record bilang session percussionist. Doon ay naranasan niya mag-drums sa mga kanta ng napakaraming baguhan o mga sikat na recording artist. Pero umalis din naman ito sa chess record at The Pharaohs dahil noong 1966 ay sumali ito sa may mas pangalang grupo na Ramsey Lewis Trio. Dito siya naging parte ng kantang Hold It Right There sa album na Wade in the Water kung saan nga niya nakuha ang kanyang pinakaunang Grammy Award. Pero ganun pa man ay muli naman siyang umalis sa grupo para pasukin ang pagiging songwriter noong 1969 kasama ang mga kaibigang si Wade Flemons at Don White
Butthead nagsulat nga sila ng mga kanta para sa ibang mga artist, pero dahil nga sa galing ng mga ito hindi na rin nagtagal ay binigyan na rin sila ng kontrata ng Capitol Records. Tinawag nila ang kanilang grupo bilang Salty Peppers na kahit nga papano ay nakakuha sila ng kaunting kasikatan sa kanilang unang kantang Lala Time. Pero matapos ngang langawin ang sumunod nilang kanta nagpa siya si Maurice na yayain ang dalawa niyang kasama na magtungo sa Los Angeles, California. Doon nila ipinagpatuloy ang banda na pinalitan na din ni Maurice ng pangalang Earth, Wind and Fire. Hinango niya mga idol ang pangalang ito mula sa mga elemento ng kanyang astrological sign na Sagittarius. Dito ay idinagdag niya ang bassist niyang kapatid na si Verdin White, tapos kinuha niya na rin sina Cheryl Scott bilang co-vocalist, Michael Bell sa guitars, Leslie Drayton sa trumpet, Alexander Thomas sa trombone, Chet Washington sa reeds, Doug Karn sa Hammond organ at Pillard Williams sa drums. Noong March 1971 ay na-release nila ang kanilang debut at self-titled album na Earth, Wind and Fire na pumasok naman sa 172 ng Billboard 200. Sinundan nila ito agad ng follow-up album na The Need of Love noong November sa parehas na taon ng 1971. Pero kasama ang palad mas bumaba pa ang naging performance ng album sa mga music charts. Kaya dahil dito at sa namumuo na ring tensyon sa loob ng banda nauwi nga ito sa desisyon ni Maurice na magsimula ulit mula simula. Pero ang problema kasama nga sa desisyon na yon ang pagsipa niya sa lahat ng miyembro, na ang itinira niya lang ang kapatid niyang si Verdin. Nagsimula siyang ipasok ang mga bagong miyembro na sina Helena Davis na agad ay pinalitan ni Jessica Clive sa vocals, Philip Bailey sa vocals at congas, Roland Bautista sa guitars, Larry Dunn sa piano, Ronnie Lowe sa saxophones at Ralph Johnson sa drums. Nabuo nila at na-release ang pangatlong album na Last Days and Time noong October 1972, kung saan kabilang ang cover song nila ng kanta ng Bread na Make It With You. Pero nasundan nyo ng pag-alis sa banda ni Roland Bautista at Ronnie Lowe, kaya dito ay idinagdag nila sa banda ang saxophonist na si Andrew Woolfolk at gitaristang sina Al McKay at Johnny Graham na nakasama nila sa kanilang pinakaunang platinum certified album na Head to the Sky noong May 1973. Pumasok na din ito sa number 27 ng Billboard 200. Yun nga lang ay dito na din umalis mga idol ang nag-iisa nilang babaeng miyembro na si Jessica Clives, na ayon pa rin sa librong isinulat ni Maurice sinabi niya dito nagkaroon ito ng issue sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Doon na nagpasya si Maurice mga idol na hindi na sila kukuha pang muli ng babaeng miyembro. Na-release nila ang sunod na album na Open Your Eyes noong March 1974 na muling na certified na platinum at umakyat sa number 15 ng Billboard 200. Sa kasagsagan ng kasikatan ng banda ay ipinasok ni Maurice ang isa pa niyang kapatid na si Fred White na nakasama nila sa number 1 album at certified triple platinum na That's the Way of the World noong March 3, 1975. Kabilang na dito ang singles na Shining Star na nag-number 1 sa Billboard 100 at That's the Way of the World. Dahil sa tagumpay na tinatamasa ng banda noon ay nagdagdag pa si Maurice ng 4 pang miyembro na bubuo ng kanilang tinawag na horn section. Kabilang dito ang saxophonist na si Don Merrick, trombonist na si Louis Satterfield at mga trumpeters na sina Ramley Davis at Michael Harris. Nagtuloy-tuloy pa ang kasikatan ng Earth, Wind and Fire sa mga sumunod nilang mga album na Spirit noong September 28, 1976 na nag-number 2 sa Billboard 200. Ang All in All naman noong November 21, 1977 ay pumasok naman sa number 3 na dito na nga kabilang ang single na Fantasy. Nanatili naman sa number 3 ang pangsyam nilang studio album na I Am na na-release noong June 5, 1979. Dito na kabilang ang mga singles na After the Love Has Gone at Boogie Wonderland. Naging paboritong album naman ni Maurice ang Pang-10 Faces noong October 14, 1980 dahil dito umano niya naramdaman ang magandang harmony ng buong banda at dito na din sila nagkaroon ng kakayahang mag-explore ng iba't ibang tunog. Pero bumagsak naman ito sa number 10 ng Billboard 200 dahil maraming mga fans ang hindi nagustuhan ang bagong direksyon na tinatahak ng banda. Kung may nakakahanga dito mga idol kay Maurice, yun ay ang kanyang leadership. Oo, marami ang nagsasabing sarado ang isip nito sa opinyon ng iba,
iba. Pero yung kakayahang mapasunod at mapagkaisa ang ganong kadaming miyembro, tingin ko ay hindi yun madali. Lalo na at kasama ito sa pag-aareglo at pagpuproduce ng kanilang mga musika. Kung papakinggan nyo mga idol ang kanilang mga kanta, mapapaisip ka rin siguro kung gaanong katalintado ang mga ito. Lalo na nga yung nag-aareglo dahil kailangang ibalanse ang tunog ng mga boses at napakaraming mga instrumento. Yan din mga idol ang dahilan kaya hindi na nakapagtataka kung mas malakas ang banda sa kanilang mga tours at mga live shows kumpara sa bentahan ng mga albums. Sa dami kasi ng mga instrumento at mga boses na naririnig ng sabay-sabay, siguradong kikilabutan sa excitement ang mga nanonood sa kanila. Lalo na nga at nakakaindak pa ang kanilang mga kanta na sinamahan pa ng magagarang costume at light effects. Kaya sulit na sulit ang ibinabayad ng kanilang mga tagahanga sa panonood. Muli silang bumalik sa top 5 ng Billboard 200 sa album na Race noong November 14, 1981 kung saan kabilang ang single na Let's Groove. Pero kasama ang palad mga idol nagsisimula na ditong maramdaman ang sama ng loob at tampo ng ibang miyembro sa kawalan nga ng karapatan ng mga ito na magdesisyon sa banda. Sunod-sunuran lang ang mga ito sa kahit anong sinasabi ni Maurice. Habang tumatagal kasi syempre mga idol nagkakaroon na ng kagustuhan ng iba na magkaroon din ng kontrol sa direksyon ng musikang tinatahak ng banda. Tapos andyan pa yung hindi maiiwasang mga reklamo sa hatian ng kinikita na naging dahilan nga ng pag-alis ng gitaristang si Al McKay noong 1980. Kaya mula dito mga idol ay ramdam na ang unti-unting pagbagsak ng popularidad ng banda. Katunayan ay naging gold status na lang ang pang-12 nilang album na Power Light noong February 3, 1983 at bumagsak naman sa number 40 ng Billboard 200 at nilangaw pa ang sumunod nilang album na Electric Universe noong November 4, 1983 na dahil nga sa matinding paglagapak na ito at patuloy pa ring tensyon sa loob ng banda ay nakakalungkot na basta na lang desisyon si Maurice na ilagay ang banda sa indefinite hiatus. Bigla na lang niyang sinabi sa kanyang mga miyembro na ititigil niya muna ang banda na dahil nga hindi inaasahan at hindi akalain ng napakaraming miyembro na sa isang iglap bigla-bigla na lang silang mawawala ng trabaho. Ayon kay Philip Bailey marami sa kanila ang nawala ang tahanan at kayamanan, nabaon ang iba sa utang at kahirapan, na kailangan pang sumailalim ng iba sa counseling dahil sa pagkakaroon ng mga ito ng nervous breakdowns. Hindi rin nakaligtas sa epekto nito ang mga kapatid ni Maurice na si Verdin at Fred, na kahit nga pinili ni Fred na mag-move on na lang, nagtanim naman ng sama ng loob si Verdin sa matandang kapatid. Samantala bilang pangalawa sa pinakamahalagang miyembro ng banda nagkaroon naman si Philip Bailey ng makulay na karera bilang solo artist, pero bumagsak din agad ang karera nito matapos ang ilang album at hindi rin naiwasang magkaroon ng problemang finansyal. Pagkalipas pa ng 3 taon na nagpasya si Maurice na ibalik na muli ang banda, pero hindi na ginusto pang bumalik ng iba pang miyembro. Ang nanatili lang ay sina Verdin, Johnson, Bailey at Woolfolk, kaya no choice kundi maghanap muli ng bagong mga miyembro. Kaya dito na pumasok sina Sheldon Reynolds sa guitars, Vance Taylor sa keyboards at Sonny Emery sa drums. Bumuo din sila ng bagong horn section ng banda na binubuo ni Gary Baya sa saxophone, Raymond Lee Brown sa trumpet at Reggie Young sa trombone. Nakapag-release sila ng 3 album na Touch the World noong November 1987, Heritage noong February 17, 1990 at Millennium noong September 14, 1993, pero hindi na nila nabawi pa ang dati nilang kasikatan. Ang masaklap pa mga idol ay ang nakakalungkot na balitang pagpaslang ng mga pulis sa dati nilang miyembrong si Don Merrick matapos mapagkamalang tulak ng ipinagbabawal na gamot. Bukod dito ay na-diagnose pa si Maurice ng Parkinson's disease, kaya nawalan ito ng kakayahan na mag-perform sa mga tours. Hinayaan ito si Philip Bailey na tumayo bilang leader sa mga tours, pero sinigurado ni Maurice na hawak pa rin niya ang executive control ng banda. Madalas din ito nagpapakita sa stage sa kanilang mga tours kahit hindi na siya nakakapag-perform, at kahit nga may malubhang karamdaman ito, pinilit pa rin niya maging parte ng mga binubuong album ng banda. Nakapag-release pa sila ng 5 pang mga studio albums, ang In the Name of Love noong July 22, 1997, The Promise noong May 20, 2003, Illumination noong September 20, 2005, Now Then and Forever noong September 10, 2013,
at Holiday noong October 21, 2014. Pumanaw si Maurice White noong February 4, 2016 dahil nga sa kanyang matagal nang iniindang sakit. Kaya sa ginanap na Grammy ceremony noong February 15, 2016, 11 araw matapos pumanaw si Maurice, binigyan ito at ang kanyang bandang Earth, Wind & Fire ng Grammy Lifetime Achievement Award na sinundan pa ng Ebony Lifetime Achievement Award noong December sa parehas na taon. Na-inducted din si Maurice sa Songwriters Hall of Fame na pagkilala sa malaking ambag nito sa kasaysayan ng musika. Aktibo pa rin mga idol ang Earth, Wind & Fire hanggang sa kasalukuyan. Mula 2014 ay nag-focus na lang sila sa pagtutur at paglalabas ng mga compilation albums. Hindi na sila nagkaroon pa ng kakayahang bumuo ng studio album na magpapatunay kung gaanong kaimportante si Maurice sa banda. Sa kabuuan ay nagkaroon sila ng 21 studio albums, 4 na live albums, 17 compilation albums, 19 na video albums at 62 singles. Bumenta ang banda ng mahigit sa 90 million records sa buong mundo. Nakatanggap sila ng 6 na Grammy Awards at 4 na American Awards. Na-inducted sila sa Rock and Roll Hall of Fame, Vocal Group Hall of Fame, NAACP Image Award Hall of Fame, Hollywood's Rock Walk at nakatanggap din sila ng star sa Hollywood Walk of Fame. Isang pagpapatunay na ang bandang Earth, Wind & Fire ay maituturing na isa sa mga haligi at isa sa mga pinakaimportanteng parte ng kasaysayan ng musika. Marahil ay hindi lang natin masyadong narinig ang iba nilang awitin dahil sa sobrang tindi ng kasikatang tinamasa noon ng Bee Gees. Pero para sa kanilang mga solidong mga tagahanga, isa ang Earth, Wind & Fire sa mga pinakamalaki at pinakamagaling na banda ng kanilang era na mararamdaman mo pa rin hanggang sa kasalukuyan ang napakalaking impluwensya ng kanilang musika. Nagustuhan mo ba ang video natin ngayon? Kung oo, ay huwag mong kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento na tatalakay sa mga paborito mong banda. Pakilike na rin itong video bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.